ipit nga. Diba? So, ayun. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So today is Monday. So as usual, trabaho na naman ulit guys. Tapos na naman yung 2 days off. So ayun, today's video ang gagawin natin is ipapakita ko kung ano yung mga ginagawa namin sa work. So para sa bago pa lang sa aking channel, so ayun guys, you can watch this video kung gusto nyong malaman kung ano yung trabaho ko dito as EPS worker. Para pala sa mga EPS aspirant dyan na gustong mag-take ng EPS topic exam, if ever gusto nyo ng reviewer or learning materials, you can message me on my Facebook page. So, paalala ko lang guys, walang bayad ito, libre lang. So, if you need a reviewer, you can message me sa aking Facebook page. So, ayan guys, pasok na ulit tayo sa trabaho. So, ayun, let's go! Alamig. Let's go. Hey guys, yung mga i-deliver. Good morning. Ganda ng panahon. So, mag-in na tayo. So, ayan guys, nilalagyan namin ng takip. Kumbaga itong base gawa namin, pati ito. Pero itong ilaw, dinideliver pa sa ibang company para ilagay. And then, i-deliver ulit dito para lagyan ng takip. So, ayan guys. Madami pa. Ayan pa. Hey guys, break time. And meron akong tekbe ngayon, kukunin ko. So, hi guys! I-unboxing ko lang itong in-order ko sa AliExpress. Buksan natin. Wait lang. Huwag ko maayos. Unboxing! Ito. For winter. Pinili ko ito guys. For winter. Kasi malamig. And masakit siya sa... Paano to? So, ayun, na-figure out ko na kung paano siya isusot. So, ayan. Ayan. Ito ay ear. Sa ear to. Ano ko nang tawag dito? Pag sobrang lamig ng panahon, and ayan, takpan mo lang yung tenga mo. Para hindi masakit sa tenga. Ang nabili ko to ng 2,000 and bumili din ako ng pangkilay. Tsunon lang to. Hindi ko alam kung maganda. Yan, pangkilay and mga accessories. Ayan, diba? So, ayun lang ang ating mga pinamili. So, ayan. Pang ano lang. Forma. Hindi man kailangan bago. Pang accessories lang naman. Hello guys! Out na tayo! Ay, go! Tapos na, meron pa ulit akong tekbe. Tignan natin, bigas. Order ako ng bigas. Ay, ang bigat. So, ayan. Out na tayo guys! So, hi guys! Out na tayo! And, ayun, tapos na naman yung isang araw natin.
and nakasurvive tayo. Nakasurvive! So, ayun, ipinakita ko sa inyo kanina yung ginagawa ko. Bale, naglalagay ako ng cap doon sa mga LED lights. So, gusto kong i-share sa inyo ito, guys, para na rin maging aware kayo. And para rin ito sa mga EPS aspirant, at least aware kayo na yung mga trabaho dito sa South Korea, di ba sinasabi nila, 3D work. Yung 3D na yon is dirty, dangerous, and deadly. So, totoo yun guys. But hindi naman lahat ng company iba-iba naman. Depende sa product na ginagawa and kung anong mga machine ang ginagamit. Pero majority naman guys, lahat naman halos ng mga machine na ginagamit dito sa South Korea ay safe. Pero ito guys, ikukwento ko lang sa inyo, gusto kong i-share. Di ba yung nakita yung video kanina na naglalagay ako ng takip, yung pinapress yung takip. Nung nakaraang linggo lang guys, is naipit yung kamay nung katrabaho ko na inchik na babae. Inchik na babae siya guys. So kasi dun sa makina namin guys, may two choices ka kung paano mo i-ooperate yon. It's either yung pinipindot mo gamit yung kamay mo or yung sa ilalim ginagamit yung paa mo. So siya kasi ginagamit niya yung paa habang nagmamakina siya, nagsi-cellphone or may kausap siya, ganon. Kaya yon, aksidente niya na yung kamay niya. Pero hindi naman naputol yung kamay niya guys, okay? Hindi naputol. Kasi maliit lang naman na yun. Kumbaga parang na pilay or what, di ko alam. Kasi parang nakasemento yung niya, yung daliri niya. Ito, yung ganitong daliri niya. Yun guys. Hindi naman yung grabe talaga, hindi. Na lang yung daliri niya, parang napilay ganon, kasi naipit nga, di ba? So, ayun. So, sa akin kasi guys, gamit ko na pag-ooperate dun sa machine is kamay. Yung pinipindot ko lang yung machine. Hindi yung sa paa yung pinipindot. Hindi yun yung option para sa akin. Kasi nga, may mga times talaga na lutang ako. Diba? May ganon, yung may dami kang iniisip. May mga ganong moments talaga tayo, guys. Well, kasi yung katrabaho kong inchik, yung ginagawa kasi nga niya, kaya nangyari yung ganong aksidente, is nagse-cellphone siya. So, ayun, hindi yun machine error. Human error yung nangyari. Kasi ang ginagawa niya, nanonood siya sa cellphone. Ayun. Ako kasi guys, aminado naman ako, yes, nagse-cellphone ako, pero hindi ako nanonood. Nakikinig lang ako ng mga podcast, yung mga nagkakwento, or minsan nga, tulfon, yun yung pinapakinggan ko, hindi na ako nanonood. Nakikinig lang ako, ganon. Kaya guys, wag yung gagayahin yung katrabaho ko na yon, yung inchik, kasi delikado talaga pag nanonood ka sa cellphone, tapos may ino-operate ka na machine, hindi, talaga yun guys. Wag nyong gagayahin yon, okay? Swerte nga siya na ganun lang yung nangyari, di ba? So, worst case scenario guys, is yung kamukha nung nangyari dun sa katrabaho ko na Pilipino naman, na lalaki. So, itong aksidente na ito is nangyari siya last year. Actually guys, ngayon lang talaga nangyari yun dito sa company namin, yung ganong aksidente. So, di ba may mga napakita na akong mga clip doon sa kabila naman na ino-operate ng mga katrabaho ko na lalaki, yung mga malalaking machine na gumagawa ng LED base. Yon. So, doon yung plastic injection guys, yung ino-operate nila. So, ang nangyari kasi is may inayos siya doon sa machine. Akala niya naka-manual. So, ayun, yung kamay niya nandun sa molde. Siyempre, ang nangyari, yung machine is nagra-run. Hindi niya alam na naka-automatic pa yung machine. Nagra-run, bumaba yung molde, naipit yung kamay niya, guys. Pero actually nga swerte pa siya kasi hindi talaga napuruhan ng sobra yung kanyang kamay. Kasi yung lang niya guys is yung dito, yung medyo malaman dito na part ng kamay natin. Hindi yung buong kamay yung sa molde. Yung dito lang na may laman dyan guys. Yun yung naipit. So ayun, ang naakala niya kasi naka-manual yung machine. So, ayun,
medyo parang may machine error din yun guys kasi yung mga machine na yun merong sensor. Kailangan kahit nandun yung kamay niya, kahit naka-automatic yun, dapat mag-a-alarm yun at hindi bababa yung molde. Kaso kasi yung mga Korean dito, minsan yung mga sensor tinataas nila. Ewan ko bakit. Kaya ayun, anong nangyari? Ba't hindi nahagip sa sensor yung kamay niya? So, ayun. So, bali, ilang months din hindi nakapagtrabaho yung katrabaho ko na Pilipino nga. So, ayun guys. Ang sabi niya nga, ang nakwento niya, kaya nangyari yun kasi daw, wala siya sa sarili niya kasi na-stress siya sa amo namin. Kasi daw, ang tawag doon, uuwi sana siya nun guys. Kaso parang iba na yung ihip ng hangin sa amo ko. Binawi niya yung bakasyon niya. So, ayun, pinakancel niya yung flight. Kumbaga parang dinamdam nung katrabaho ko, kaya daw sabi niya wala siya sa isip niya nun. Parang lutang siya, ganun. Kaya, yun, nangyari yung ganung aksidente. Kaya guys, lagi niyong tatandaan na safety first sa pagtatrabaho. Yung mga problema sana kung mas okay sana kung wag dalhin sa loob ng company. Lalo na kung may ino-operate ka na machine, di ba? Kailangan guys, focus tayo lagi sa trabaho. Yung mga machine na yan, syempre hindi natin masasabi. Or yung aksidente, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kaya as much as possible is mag-ingat tayo lagi. Okay guys? So, hindi ko ginawa itong video na ito guys para takutin kayo, okay? Ang purpose nitong video na ito is para maging aware kayo, lalo na sa mga EPS aspirant or mga EPS worker na papunta pa lang dito sa South Korea. At least aware kayo na may mga ganitong possibility na mangyari sa isang company. So, hindi lahat dito sa South Korea is puro rainbows and butterflies and unicorns, malaking sahod, masaya, may snow. Hindi lahat ganun guys, okay? Kaya as much as possible talaga, laging mag-ingat sa trabaho. Safety first ang kailangan pairalin. So, as much as possible, iwasan ang paggamit ng cellphone while operating machine or iwasan yung kung meron ka mang problema guys, wag mong dalhin sa loob ng company. Kailangan focus ka lamang sa iyong trabaho. So, ayun. So, I think dito ko na i-end yung vlog guys. Kasi magluluto pa ako and mag-edit ako ng vlogs mamaya para tuloy-tuloy yung upload dito sa aking YouTube channel. So, ayun guys, kung nagustuhan nyo itong video na ito, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, ayun guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!